Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Isang mapayapang pagkikinig po sa inyong lahat, mga minamahal namin taga-subaybay ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home. Nasumasagpapawid dito sa 99.7 FM Tarlac, 11.5 FM sa Cagayan, at 102.1 FM sa Isabel. Bringing Christ into Your Home. At ang ating pong himpilan ay mapapakinggan din po sa lahat ng mga karatig lalawigan at sa buong kapuluan sa pamamagitan ng audio streaming sa mga website ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa buong mundo sa www.radyomaria.org. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po si Brother Ronnie Aclo. Brother Rico Silva po, isa pong magandang linggo ng kapayapaan sa lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po si Sister Marjorie ng San Rafael. Muli po, Brother Ronnie Aclo po. Bumabati po sa inyo na kumusta na po kayong lahat. Mga minamahal namin taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na inang Bering Maria, ang Radyo Maria Philippines. Muli po pagbati sa inyo ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home. Muli po namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa ating pong pag-aaral at pagtalakay sa hiwaga at karunungan ng mga salita ng Diyos dito po sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Katoliko. Ang tunay na buhay makadiyos na inyo pong laging napapakinggan tuwing linggo mula 9 hanggang 10 ng gabi. Hangad po ng programang ito na makapagdulot po sa inyong lahat ng kahit kaunting kaalamang espiritual sa inyo pong tagapakinig ng Radyo Maria. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo po ay aming inaanyayahan sa pag-alay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Nawalhati sa Diyos sa kaitaas-itaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao ng mabuting kalooban. Pinakamamahal naming Ina at Panginoon, kami pong lahat ay patuloy na nagpupuri at dumadakila sa inyong maluwalhating kalooban. Na siya pong nagdala sa amin, sa bawat isa, at nag-uugnay sa amin dito sa Radyo Maria Philippines, upang patuloy po ninyong maging kasangkapan ng bawat sa amin sa pagpapalaganap ng inyong maluwalhating kaharian, triumphant kingdom of God. Saan niyo po ng inyong mabatalang aral ng daan, katotohanan at buhay na nagsisimula sa aming mga sarili, sa aming mga kapwa, sa pagkakamit po namin ng tunay na larawan, wangis at anyo ng inyong walanggang pagka-Diyos. Sa pamamagitan po ng inyong banal na himpilan, ang Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ay palagyan nawa kaming makapagbigay kasiyahan sa inyo ng aming mahal na Panginoon sa paraang makapagpahayag ng inyong mabathalang aral na puspos ng karunungan sa anyo ng mga banal na ebanghelyo. Sa dakong huli ay ang patuloy na pagkapasalamat po namin sa inyo ng mahal na Panginoon sa patuloy niyo po magbibigay sa amin lahat ng maayos na pangangatawan upang patuloy na kumupkup sa aming mga malulusog na kaluluwa na siyang naglilingkod sa Diyos at mapagpakumbabang espiritu ng bawat isa upang kasama po ng aming mga minamahal din naman sa buhay
at ng mga taong mga nakakasalamuhan namin sa araw-araw ay lumaganap ang inyong kaharian kung paano dyan sa inyong luklukan dito po sa lupa, katulad na nasa langit. Higit po sa lahat, kayo mahal naming ina at ang Diyos. Birheng luklukan ng karunungan, Panalangin po kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Muli po nagbabalik ang tunay na buhay mga Diyos at kayo patuloy pa rin pong sumusubaybay at nakikinig sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Muli po sa panibagong linggo po ng gabi, mga minamahal naming taga-subaybay, ito po at nagkakasama-sama na naman po tayo sa Himpapawid upang atin pong muling buksan ang ating palatuntunan sa mga bahagi po ng mga pagtalakay po sa mga paksa nating kapakipanginabang sa ating pangkaluluwang pamumuhay sa pagbibigay po at pagbubukas ng mga paksain na nakapaloob po sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo at sa lumang tipan ng aklat ng banal na kasulatan. At ito po ay sa pamamatnuway po ng Espiritu Santo upang ito po ay ating ganap na maunawaan at maipahayag po sa bawat isa sa atin ang mga kaya-ayang mga pakahulugan ng pananalita ng ating Panginoon na ipinahayag po ng karunungan sa ngalan po ng Espiritu Santo. Sa mga nakaraang nga po mga linggo, nakita po natin doon o maalala po natin, marami po tayong mga napaksa. Sana po ang lahat ng yun ay ating pong sinisinob sa ating mga isip, puso at kalooban. At muli nga po, amin pong pinapaalala na ang ating pong mga puso ang siya pong bibig at tenga ng ating kaluluwa. Kung kaya't sa mga sandali pong ito, mga minamahal naming taga-subaybay, kayo po aming muling inaanyayahan na buksan po ang ating mga isip, puso at kalooban sa mga sandaling ito po ng ating pabiyayang pagtalakay sa panibagong paksa ng programang Mistisismo, ang tunay na buhay maka-Diyos. Subalit bago po tayo tuluyang dumako sa mga paksa at pagpapalawig dito at pagpapalalim, basahin po muna natin ang magiging paksa po natin dito na babasahin po ng ating kapatid na pamamagatan po nating ang tunay na iglesia ng Panginoong Yesus. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Ang banal na pagbasa sang-ayon sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, sang-ayon kay San Mateo na may kabanata 16, talata 13 hanggang 20. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga isip, ang aming mga labit nila, ang aming mga puso't kalooban, sampu ng aming katawan, lupa at kaluluwa, upang kami po ay maging karapat-dapat makinabang sa pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Walhati po sa inyo, Panginoon. Pagdating sa lupain ng Cesarea ng Filipo, ay nagtanong siya ng ganito sa kanyang mga alagad, "Sino ba, sang-ayon sa madla, ang anak ng tao?" Sumagot sila, "May nagsasabing siya ay si San Juan Bautista. May nagsasabi namang siya ay si Elias, anang iba ay si Jeremias o isa sa mga propeta." Ngunit kayo, ang tanong niya sa kanila, "Sino ako sang-ayon sa inyo?" Sumagot si Simon Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Tinugon siya ni Jesus na ang wika, "Pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi ang laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. Ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at di mananaig sa kanya ang mga pintuan ng impyerno. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Anuman ang talian mo sa lupa ay tatalian din sa langit, at anuman ang kalagan mo sa lupa ay kakalagan din sa langit." Pagkatapos, ipinagbilin niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ito po, mga kapatid, ang mga banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, Kristo, naway sa bisa at kapangyarihan ng mga banal na salita ng Diyos
ay mahugasan ang aming mga pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang upang ito po ay maging daan sa aming kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Sister Marjorie, sa pagbabasa po ng ating paksa, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po tinatalakay po binabanggit po ng banal na kasulatan ang pagbibigay po ng Panginoon karapatan o katungkulan sa atin pong naging pundasyon ng pananampalataya po natin na siyang kumakatawang naging pinuno ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko na po si Pedro o si San Pedro, hango po sa salitang bato. Subalit ito pong una, ang pangalan po niya ay si Simon. Na po, kapatid po niya si Andres, na mga mangingisda, na mga panahon na ang ating Panginoon ay naghanap ng mga makakatulong niya sa kanyang public ministry. Isa-isa niyang tinawag yung mga yan. Sabi nga, yan may mga gawain. Ano po, sila nung sila ay tinawag ng Panginoon, sila ay mga naghahanap buhay kasama kanilang Ama. Material na buhay. At sila ay niyaya ng Panginoon sapagkat yung panahon kasi ng Panginoon na yun, overtime yun. Kumbaga nun, hindi pwede yung marami pang mga rason-rason o dahilan sapagkat ang trabaho, ang gawain na kanilang tatapusin ay sa loob lamang ng 3 taon. So kaya nun, sinasabi sa kanila ng Panginoon, kung mahal mo ako, takwil mo yung sarili mo. Ang hindi mag-iwan, hindi karapat dapat kasi 3 taon nga lang yung kanilang trabahong tatapusin na ang ating Panginoon ay kinakailangan maibayubay na sa krus. Ano po? Kaya naman ang Panginoon, kasama pa niya yung mga ito, sabi nga nagtanong siya, sabi nga niyan doon sa binasa ng ating kapatid, ano ba sabi ng tao sa akin? Ano po? Sabi nga nila, ikaw daw si Elias, ikaw si Juan Bautista, ikaw si Remeyas. Kumbaga yun mga matitinding mga propeta ng mga panahon na yon na ang pagkakahalin tulad sa kanya. Pero nung tinanong nga niya si Pedro, sa'yo naman, ano ako sa'yo? Sumagot niya si Kristo, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So, yung pong pananalitang yun ng ating Panginoon, mga minamahal naming tagapakinig, ano po, yun po napakahirap para sa isang tao na basta-basta po niya mabibigkas yun ng mga panahon na yun. Sapagkat yun po ay walang sinasabing basihan pa. Kaya kung yun po itawagin ay isang intuition, isang katotohanan na walang proof pero bigla na lang lumilitaw. Pero isang katotohanan, sabi nga na, ititingnan ng mga panahon na yun, wala pa, hindi pa nakasulat yung mga katotohanan yun na binanggit ng Panginoon o ni Kristo o ni Pedro sa ating Panginoon. So, bali yun nga, nasabi nga ng Panginoon sa kanya, papalad ka, pinagpala ka Simon, anak ni Jonas, sapagkat hindi ang laman at dugo ang nagpahayag sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. So, yun po yung tinasabing pagbibigay ng Espiritu Santo ng karunungan ng pagpapahayag sa pamamagitan ng bibig ni Pedro. O kaya naman, dahil sa pananalitang yon, binigay ng ating Panginoon sa kanya isang karapatan sa isang katungkulan na maging isang tagakalag at tagapagtali ng mga kasalanan. Sabi ng Panginoon doon na ano man ang kalagan mo rito sa lupa ay kakalagan din sa langit, at anumang talian mo rito sa lupa ay tatalian din sa langit. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi na kaharian ng langit na siyang hindi makapananaig, ang sabi nga ng mga pintuan ng impyerno. So ito po isang katotohanan o isang revelasyon sa ating pananampalatayang Katoliko na ito po patuloy po nating pinagtitibay ayon sa kasaysayan. So ang paksa po natin
ang tunay na iglesia ng Panginoon, ano po, paano po natin ba itong maihahalimbawa o sabi nga, maihahambing sa ibang uri ng nagsasabing mga iglesia o relihiyon na nagdadala po ng salita ng Diyos. Unahin po natin si Brother Rico sa kanyang pagbibigay ng pahayag. Muli po sa mga ating lahat ng ganap ng pag-ibig ng Diyos, sa ating mga regular tuners ng Radyo Maria Philippines, dito po sa programang Mistisismo. Ngayon, ang ating Panginoon Jesucristo, bilang panimula nating pag-aaral sa talakayan, siya isa siyang mistiko. Kaya nga mistisismo ang magandang programa, o isa siyang makadiyos. At ang buhay niya ay punong-puno ng hiwaga o misteryo. Kaya, nung dumating siya, nagsimulang magkaroon ng makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa. Kumbaga yung misteryo unti-unting hinimay na, at maging isang katotohanan. Ngayon, doon sa eksena ng Ebanghelyo, sa pangunahing mga talata rito, tinanong niya yung mga alagad Sabi niya, ano ba sabi sa inyo ng mga tao tungkol sa anak ng tao o sa akin? May sumagot na nagsasabi raw, ikaw raw si Elias. Yung iba naman, ikaw raw si Juan Bautista. Yung iba naman, sabi ikaw raw si Jeremias. Ngayon, nagtanong ulit ang Panginoon, sa inyo, para sa inyo, sino ako? Biglang sumagot si Pedro. Umuna siya, sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Diyan, magsimulang papasok ang misteryo namin. Sabi niya, mapalad ka Pedro o Simon dahil hindi ang iyong laman at dugo ang nagpasaltasyo kundi ang amang nasa langit Ibig sabihin, yung amang nasa langit yan yung karunungan Yan yung walang hanggang karunungan Nanaog sa isip ni Pedro, definitely, very definite at nagpasalta sa bibig niya na ikaw ang Kristo. Kasi sangayon sa mga naunang naging mistiko, ang kahulugan ng Kristo salitang nagkatawan tao. Yan, the Word that was made flesh. Ngayon, ibig sabihin, post-announcer lang si Pedro doon. Ang nagkasalta rin yung Ama. Nakausap ni Kristo bilang anak na nakipagdipan sa lupa. Para ipakita yung katangian at status ng karunungan. Buong paninindigan yung karunungan yan May paninindigan, may kapangyarihan, nagdidikta. Kaya sa aklat na mistisismo, meron tayong tinatawag na axioms o mga, sa Tagalog mga puntong hindi matututulan. Ngayon, bakit si Pedro? Sa dami ng tinatanong ni Kristo, sino ako sa inyo? Sino ako? Ba't si Pedro ginamit ng Ama? Kasi si Pedro, mula nung sumunod kay Jesus Christ, kasama ng kuya niya, si Andres, sa dami ng mga pagsubok, sa dami ng mga pag-aayuno, kagutuman, literal, at siya lagi napapagalitan ni Kristo yan, favorite sa sermon ni Kristo yan pero matibay matatag siya. Makikita mo siya ng katatagan. Ibig sabihin, kung ang Diyos ng karunungan ay may paninindigan, siya yung nakalagay sa plano na sasaluhin naman niya ng katatagan. Yung katangian ng karunungan na paninindigan yan. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, hindi yung laman at dugo mo ang nagpasaltasi, kundi yung amang nasa langit yung pure spirit God, supreme God. Hindi yung literal na dugo at laman mo, parang gano'n, isa na rin, isa na rin advance forward, kumbaga. Kasi, makikita sa ibang pahig na Ebanghelyo, pagka siya muling aakit na sa langit, pagkatapos ng kanyang pagsisid sa impyerno, doon lilitaw yung iglesyang itatatag niya Ano yun? Nung sabihin niya sa kanyang mga alagad na humayo kayo sa apat na sulok na digdig at ipalaganap niyo ang Ebanghelyo, ang banal Ebanghelyo ng Diyos. Binyagan lahat ng mga bagong silang at mga bansa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Ang sino mang sumampalataya ay maliligtas. Ibig sabihin, pang buong mundo, worldwide, north, east, west, and south. Universal, general. Ganyan ang kalawak, ang walang hanggang kasakupan ng Diyos. At yung nasa lagi pa ng universal, yung tinatawag na triumphancy, triumphant kingdom of God. Ngayon, kung titignan mo sa Holy Bible, kaya napasintabi po sa mga mga napaiba ng pananampalataya,
Hinanap nila ang literal na Catholic meaning sa Bible na para mapatunayan na Catholic ang tunay, pero hindi mo makita sa Bible. Kailangan kumonsulta ka sa World Greatest Book, katulad ng dictionary, almanac, encyclopedia. At makikita natin ang meaning ng Catholic doon, worldwide. Pinatunayan man Jesus Christ yan nung ipagkalob niya yung mga saltang gumayo ko sa harap na sulok ng mundo. Ipalagan pa Ebanghelyo ng Diyos, kaya may mga nagpalaganap eh. Ngayon, si Simon o si Pedro, bilaw siya yung kasangkapan sa gospel na binasa natin yan, malinaw na sa balikat niya iaatang yung karapatan at katungkulan dyan sa Catholic Church na dati yung Jesus Christ na yan. Siya yung kasangkapan, malinaw, sa dami ng mga tinatanong, siya yung sumagot agad eh. Siya yung napupusuan ng Ama na magpasan yung Catholic Church na yun na dating Kristo. Ha? Ibibigay ro sa kanya ang mga susi. Sa totoo lang mga kapatid, sa Aklat ng Buhay mga Diyos, ang Stairway to Heaven o ang Hagdanan ng Palangit ay merong tinatawag na 6 key ito eternal mansion. Pero yung unang susi niya, yung sanctifying grace o yung biyayang pakabanal na saan yun ng 7 sakramento. Yan yung ano yan, binyag sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sabi rito sa kalagitnaan, ang sino mang italian mo ay itatali rin ng amang nasa langit. Ang kalagan mo, kakalagan din ng amang nasa langit, ano? Ibigay kay San Pedro ang solong karapatan na magkalagat magtali. Kaya nga siya yung tinanghal na prinsipe ng mga apostol eh. Sa kanya pinagkatiwala ang Santa Iglesia Katolika, the true Catholic Apostolic Church. Yung binyag, tingnan natin, napansinin natin mga kapatid. Sa magitan ng binyag ng sangal ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo, sabi, lahat ng mga bago silang mga bansa, nakakalagan eh. Ang kaluluwa, saan kinakalagan? Doon sa tinatawag na capital sin, yung kasalanan ng mana. Yung pagkain ng unang ama't ina sa puno ng kain ng masama't mabuti. Kaya makita natin ang isang sanggol, pag lumalaki, unti-unti nakakilala silang good tsaka bad, dirty tsaka clean. Yan yung sakramento na siya, isa sa laraw na nagkakalag sa kaluluwa ng tao. Pagkatapos, yung kumpil, yan naman yung confirmation. Sandali nakukumpil na isang tao, siya nagtaka ng malaking karapatan na maging heirs of heaven o mga anak ng kalangitan. Kaya meron tinatawag na confirmation. Ibig sabihin, larawan ng siya itinatali sa ganong biyayang pangkaluluwa patungo sa kaharian ng langit. Ngayon naman, yung balik sa binyag, ano? Kung siya nagkakalag ng kasalanan ng minana, nagtatali rin naman siya. Nagsisimula niya itali ng kaluluwa ng tao, yung isip puso kalooban, doon sa kasakupan at pangalaga, pagmamahal ng 3 persona sa isang Diyos, Ama, Amang Karunungan, Anak na puspos na pagtitiis at Espiritu Santo ng pag-ibig sa Diyos, sa sarili at sa kapwa. Ngayon, yung pagkakasal, larawan din siya ng pagtatali. Itinatali ang lalaki at babae sa ngalan ng maluwalhating sakramento ng kasal. Sabihin, nasa biyaya ang pagsasama. Sabi nga, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Sa ngalan ng sakramento ng pagkakasal, sila ay may karapatang magpakarami, literally. At kung sakasakali, spiritual, kung sila ay mga membro naman ng ating ilang simbahan, magpapakarami rin sila. Bawat anak na iluluwal ng babae, larawan ng krus na papasanin nila at ilalagay sa biyaya ng Santa Iglesia Katolika. Pagpapari, hindi ba ito rin nilarawan ng isang pagtatali? Ang isang mayroong tinatawag na divine calling o maluwalhating pagtatawag ng Diyos sa Kanya. Kasangkapan natin mga pari nga at mga ibig pang pari. Ang dahil sa Diyos galing, ang kagustuhan na sila ay magpari, walang makakapigil. Sabi nga, kapag umira ng pag-ibig, lahat ay hahamakin, masunod ka lamang eh. Yan yung diwa ng mistisismo na ang kalalagayan siya ng Diyos sa tao. Yun nangyari kay Pedro. Diyos ang lumagay sa kaluluwa ni Pedro. Katulad din naman nagpapari natin yan. Magmahal Santo Papa. Sila sinasakyan ng Diyos, tinatawag ng Diyos para sa isang maluwalhating paglilingkod. Para yung Santa Iglesia Katolika na siyang larawan ng simbahan, templo, o tahanan ng Diyos, mapangalagaan sa tunay na matuwid na release na patungo sa Diyos. Kaya may mga nagpapari, itinatali ang kanilang kaluluwa. Literally nga, hindi sila
nakapag-aasawa dahil para maging ganap ang paglilingkod nila sa ating mahal na Diyos at mahal na Ina. Ganun din man ang pagkukumunyon. Kapag tayo nakapagkumpisal, magkukumunyon tayo, nagiging habitual natin kukumunyon, ibig sabihin, nakatali tayo. Nandito tayo sa laging biyaya ng pangkaluluwang pamumuhay, kumakain tayo ng tinapay ng buhay. Sa sandaling kinokongregate niya sa banal na misa, hindi siya pagkarihan tinapay. Nandito yung tinatawag na pure spirit ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, lalo ng anak na nagtiis. Yan. Itong pagkukumpisal, ito yung larawan ng pagkakalag. Meron din isang panig ng Ebanghelyo, sabi niya, sa pagitan ng nagsisisi at nagpapayo, ay nananaog ang karyan ng langit at libu-libong anghel ang nag-aawit sa kalangitan. Yan ang diwa ng pagkukumpisal. Nakakalagan, kasangkapan ng mga pari. Natin na sa kasalanan niya yung isang tao na nabubuhay sa natural life o sa supernatural life o kung saan man, ibig sabihin yung diwa ng pagsusori o pagiging napatawad ng tao sa Diyos, kasangkapan niyang pari, si Jesus Christ bilang Diyos anak ang nag-order na dadaan kay Pedro ang mga tao. Hindi yung literal na pagiging Pedro niya, kundi yung power vested in him, yung pagiging pari niya, sa ngalan ng sakramento ng pagkapari, yun nagpapakumpisal siya. At pagkatapos magkumpisal ng tao, sinasabi ng mga pari natin, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, taimtim kang magsisi ng makasalanan at magtiga ka at sikapin mong unti-unting umiwas o umiwalay sa pagkakasala, bagamat mahirap. Sabihin, tumitimbre sa Diyos ang pari. Diyos ang nagpapatawad sa tao, hindi yung paring literal na tao. Ganyan po, kahalaga. At kalaking pananagutan ng mga pari natin, kaya pasalamat tayo, may mga pari. Sabi, naraon daw ng bato na matatag. Meron ng bakal matatag, kaya lang chemically formed na yan, mga ginawa ng tao, pero yung bato, kalikasan yan, Mother Nature. Yung pagiging matatag niya, kaya ang ating Santa Iglesia Katolika ngayon, hanggang ngayon, sa dami ng mga tumutulisa, patuloy pa rin may mga naghahangad na magpari. Dahil sabi niya, kapag ginawa ng Diyos, walang kabiguan, totoo, tuloy-tuloy. Yung pagiging matatag ng Santa Iglesia Katolika, sa katauhan ng ating mga pari, nandiyan dyan, hindi nawawala, at stake sa wikang Ingles. Ngayon, itong Santo Olyo, kasangkapan ng mga 5 pandama, kapag malapit na maghingalo ang aalis na ang katawan sa lupa, siyempre iwala yung kaluluwa nakasabik for salvation o for redemption, kung ano man yan, kinakalagan yung mga naging role ng 5 pandama na naging negative o gateway ng demonyo, parang kaluluwa magkasala, kaya nakakalagan yun sa pagkapahid ng Santo Olyo. Pangalawa na lamang yung gumaling ang may sakit, kasi pagkatagang kukunin ng Diyos yan, hindi na pwedeng pigilan yan Ang pinaka-important o essential role ng pagkapahid ng Santo Olyo, yung makalagan yung lahat ng mga naging gawi ng pandama o susuran siya. Lalo sa natural, susuran siya sa kagustuhan ng negative spirit o ng diablo na magindayan parang kalo, magkasala, magkamalit, maggulang. At taking into considerations maging sa mga nasa supernatural life, nangyayari niya kasi still within the reach of the evil spirit. Ibig sabihin, to wrap up the story, ang pamagat ng ating banal na ebanghelyo ay tunay na iglesia ng Diyos o tunay na iglesia ni Yesu Cristo. Sabihin, ang simbahan literally structural church, nakita ng 2 mata, larawan siya ng bato, larawan siya ni Pedro, may matatag. Sa ibabaw niya ay tinatag ang Holy Catholic Apostolic Church na binubuo ng Ama, Anak, Diyos, Espiritu Santo. Yan, kaya matatag na ngayon, sabi nga patuloy na binabato ng kung sino-sino mga nagsiwalay sa pananampalatayang Katoliko dahil mabunga. Yan po ang kasalukuyan na abot ng pag-aaral natin sa mga oras na to. So, lang po muna. Napakaganda po ng inyong paunang pagpapahayag sa ating pag-aaral na Brother Rico, po. So, doon po sa tinura ng ating kapatid na si Brother Rico, pinahayag nga po niya ang nakapaloob na mga susi na sinasabi ng ating Panginoon kay San Pedro o kay Pedro na ibibigay sa kanya ang mga susi. At yun nga po, isa sa mga susi nga po niyan
ay ang 7 sakramento ang biyayang nagpapabanal. Sapagkat yung nga pong susi ng kaharian ng langit yun po yung magbubukas sa pinto. Ano po? So, yun pong binanggit ng ating kapatid na 7 sakramento na sinasabi nga po natin na ito ay sakramento o biyayang nagpapabanal. So, ito po yung tumutulong sa atin para matupad po natin yung sinabi ng ating Panginoon na magpakabanal kayo sapagkat ang inyong amang nasa langit ay banal. Sapagkat kung hindi po tayo magbabanal, hindi po tayo makakarating dun sa pupuntahan po natin sapagkat ang landas po ng ating Panginoon na itinuro sa atin ay landas ng kabanalan. So, magpapatuloy pa po tayo sa ating mga tatalakayin na to. Ang susunod naman po nating hihingan po ng pagpapalawak nito si Sister Marjorie. Tulungan nyo nga kaming ipahayag sa ating mga tagapakinig itong paksang to na may dugtungan. Ayun. Na ipahayag na po ni Brother Rico yung parang kabuuan. Pero may isa pang tanong dun eh. Kung paano ba natin makakamit yung iglesia na itatayo din naman sa atin na ni Jesus na kanya ding itinayo kay Pedro, 'di ba? Kay Simon Pedro. Yun nga, sinabi nga na si Simon Pedro ay larawan siya ng isang bato. Anong klaseng bato? Yung bato na matatag at matapat sa kanyang pananampalataya. Kaya nabanggit din niya yung binanggit niya yung isang pagpapahayag din ng kanyang pananampalataya kay Kristo, no? Na sinabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So yung pananampalataya niya naroon. At yun nga, sa lahat ng alagad, bakit siya lang? Kasi siya lang nga yung merong matatag at matapat na pananampalataya. Pinapakita nga ni Simon Pedro na ganon din ang gusto niyang ipanyaya sa atin, mga tagapakinig, no, na patatagin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. At paano natin makakamit yun? No, sa pamamagitan ng pagbabanal, pag-aaral at pagsasagawa. Sinabi nga ni Jesus na lumapit kayo sa akin, no, through prayers. Yun yung pagbabanal. At mag-aral kayo sa akin, yung pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. So, sasagutin natin yung paano tayo magiging matatag sa pananampalataya upang itayo din sa atin ni Jesus yung kanyang iglesia. So, yung iglesia nga, sabi, Church of Christ is founded upon Peter's successors, sa mga tagapagmana ni Pedro. At sino ba yung mga yon? Si Simon Pedro po ay siya po yung leader of the apostles. Siya yung namumuno sa mga apostoles. At si Pedro po, siya po yung first pope of the Roman Catholic Church. Siya po yung unang papa ng simbahang katoliko. At sa pamamagitan po niyan, no, yung mga magmamana nung dakilang hangarin at katangian ni Pedro, na kundi yun po yung unang-una po dyan yung ating Santo Papa, si Pope Francis, yung mga bishops, yung mga kaparihan nga natin sa simbahan. Kasi sila yung pundasyon ng aral, no? Yung foundation of the doctrine, sila yung nagpapalaganap sa panahon natin ngayon, no? Yung inang simbahan natin. In short, sa simbahang katoliko po natin makakamit yung pagiging matatag natin sa ating pananampalataya. Kasi naroon yung mga saintly teachers natin, yung mga pari natin. Sila yung tagagabay sa atin para umunlad tayo sa pagbabanal, pag-aaral at pagsasagawa. Yung pagbabanal inform, syempre, literally, pag nasa simbahan, nandyan yung prayers, diba? Nagdarasal tayo. And then yung pag-aaral naman, syempre, nakikinig tayo, makinig kayo sa akin, sabi ni Jesus. Nakikinig tayo sa bawat pag-aaral o salita na binabahagi po ng ating kaparihan, yung mga katuruan nila, through our priest po sa simbahan. At syempre paglabas sa simbahan, ano naman ang gagawin? Natural, i-apply po natin yung mga natutunan natin sa simbahan. So by that, no, yung pagbabanal, pag-aaral at pagsasagawa, yun yung ating magiging tuntungan din naman, yung foundation natin para maging Peter's successor din tayo. Para maging tagapagmana din tayo, maging leader tayo to proclaim the gospel every day. So yung 7 sacraments nga is isang, yun nga yung susi para makuha po natin yung kaharian ng langit. So yung stepping stone po natin is sa pamamagitan ng inang simbahan.
So, yun po. Para makamit po natin yung iglesia ni Jesus. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa pagdurugtong ng napakagandang paksa ng ating pagtalakay po natin sa paksa na ito ng pagtatanggol ng ating pananampalatayang Katoliko sa pamamagitan ng paksang ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Hesus. It hardly matters. I've got nothing left to lose. All across this town they're talking. They say I'm beyond redemption, but I know I love him, and with him I'm not abused. I can't stop these tears from falling. Something's breaking deep inside me. He's the only man that I can look at without fear. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadyoso, ang mistisismo, at kay patuloy pa rin sumusubaybay at nakikinig sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radio Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa ating pong pagpapalawak sa paksa ng ating tinatalakay, binabanggit nga po ng aklat ng buhay makadiyos na ang kababalaghan o hiwaga ng buhay makadiyos ay matatagpuan halos sa lahat ng relihiyon. So kaya po ang tao po na hindi masyado pa pong nakakaintindi sa buhay pananampalataya, marami nga po mga minamahal naming tagapakinig ang medyo nagtatanong bakit meron pang Katoliko, relihiyong Katoliko, merong mga Islam, may mga Muslim, may mga Budismo, may mga tawag dito, Hinduismo, maraming mga relihiyon na mga sinaunang pananampalataya o paniniwala ng mga tao. Sabi nga, sino ba talaga ang dapat nating sundin o dapat nating pakinggan? So, sa atin po bilang isang mga binyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at napapaloob po sa simbahan o kasi ang iglesia po isang simbahan ng ating Panginoong Jesus. Dito po ay binibigyan po ng diin sa atin ang pagiging napaka-angat po ng ating pananampalataya na Katoliko o Katolisismo, sapagkat dito po mulit-muli po namin inuulit na sa lahat po ng relihiyon na ating pong nakikita o naririnig na binabanggit, tanging ang ating pong relihiyon na Santa Iglesia Apostolica Romana ay meron pong, sabi nga, pinuno o namuno, ang siyang namuno na katangi-tanging leader ng isang pananampalataya na nang siya'y mamatay ay muling nabuhay. At yan po ang ating Panginoong Jesus. So sabi nga po, iba't ibang klase ng hiwaga meron. At yan po ang hiwagang nakapaloob po sa ating pananampalataya ng ating pong pinuno o namuno ng ating pananampalatayang ito ay namatay po. At pagkatapos po ng 3 araw ay muling nabuhay. At ito po'y pinatunayan ng mga saksi. Yan nga po ang mga apostol niya, ang kanyang mga tagasunod. Isa na po dyan si Pedro na isa po sa mga karakter po na binabanggit po rito sa ating binasa sa banal na kasulatan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon na pinagkalooban po ng karapatan sa isang katungkulan upang itaguyod ang pananampalatayang nais ng ating Panginoon na maituro sa lahat ng tao. Sapagkat ito nga po yung pananampalatayang gawa ng kamay ng Diyos at hindi gawa ng kamay ng tao. Kaya makikita po natin sa loob po ng ating pananampalatayang ito
sa kabuuan po. Makikita po natin sa labas naman ito, marami rin pong mga naglilitawang mga Kristiyano, ano po. Subalit hindi po napapabilang o tumalikod doon sa tinatawag na divine command ng ating Panginoon. Yung pong pag-uutos ng ating Panginoon sa kanyang mga apostol na nang siya bago umalis, ano po, sabi niya, humayo kayo sa 4 na sulok o sa buong daigdig. Binyagan ang lahat ng bansa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ang sino mang mabinyagan at sumampalataya ay maliligtas. At ang sabi ng Panginoon, at tandaan ninyo na ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng daigdig. So yung pong sinasabi at mga binabatong mga pananalita ng unang simbahan na itinatag ng Panginoon ay natalikod na, ay hindi po maaaring mangyari yon sapagkat ang Panginoon po ay hindi naman sinungaling. Sapagkat sinabi po ng Panginoon na siya'y sasaatin hanggang sa katapusan ng daigdig. Kaya ito po, ang simbahan pong itinatag ng ating Panginoon, masasabi po nating tunay, sapagkat ito po ay pinagtibay niya nung siya po ay nakabayubay sa krus at sinabi niya sa kanyang ina na babae, haya ng iyong anak, anak, haya ng iyong ina. Kaya po sa simbahang itinatag ng ating Panginoon, sa iglesyang yan, hindi po pwedeng mawala ang pagkilala sa kadakilaan ng ating mahal na ina. Yan po. Kaya po, dito po makikita po natin na kung ano po ang katotohanan at sabi nga, katunayan ng isang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesus. Kaya tayo po ay babase sa kasaysayan. Kung namin na mahal naming taga-subaybay, ano po. Sapagkat kung hindi po natin alam ang kasaysayan kung bakit nabuo ang isang simbahan, eh malilin lang po tayo ng mga nagsasabing sila yung mga bagong ngayon, mga bagong iglesia ng Panginoon. Ano po? O bagong mga simbahan, mga bagong pananampalataya ng Panginoon. Ano po? Dito po sa ating pananampalatayang ito, dito po nagmula. Sabi nga po, ito po yung pananampalataya na Santa Iglesia Apostolica Romana, ang simbahan na siyang nagsilang sa banal na kasulatan o ang simbahang nagsilang sa Biblia. Hindi po ito ang simbahang isinilang ng Biblia. Ano po? Kaya po, sa mga minamahal namin tagapakinig, ano po, bilang pagpapatunay po at sabi nga pagbabandila ng ating pananampalatayang ito, ating nga pong nababanggit dito na ang banal na kasulatan o ang lahat ng mga kasulatan ng mga dakilang mananampalataya ng mga panahon na yon, yan po ay nakalagak sa ating inang simbahan. Kaya po ang tanong, ito po mga minamahal naming tagapakinig, na bakit po sila nagkaroon ng Biblia kung tanging ang Santa Iglesia Apostolica Romana lang pala ang meron talagang nagmamay-ari niyan. Sapagkat ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay ang ating pananampalatayang Katoliko, kasangkapan ng mga apostol o sila San Pedro. Kaya ating pong uunawain, ano po, ang lahat ng mga nagsasabing nasa kanila ang tunay na Kristyanismo, ay maaari po nating makita na ito po ay lihis sa katotohanan sapagkat ang banal na kasulatan po ay tinatag ng mga tao, ng mga apostol o sinulat ng mga apostol ay nalagak po yan sa kaba ng spiritual na ingat yaman ng ating inang simbahan. So ito po ang isang pagpapatunay at pagtatanggol sa ating pananampalataya kung paano po natin makikilala ang tunay na simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesus humigit kumulang 2,000 taon na ang nakalilipas. At ito po ay pinanindigan ng iba't ibang bayani ng kalangitan. Sino po yan? Yan pong mga martir na nagbuwis po ng buhay. Ang mga apostol na handang harapin ang tabak, ang kamatayan, upang ang lahat ng katotohanan kanilang nakita at narinig mula sa ating Panginoong Hesus ay may pahayag nila sa pamamagitan ng mga banal na mga kasulatan na kanilang masinop na pinagpagalan na mailikom sa ating pananampalatayang Kristyanismo na nasa bandila ng simbahang Katoliko. Kaya ito po sa ngalan po ng Santa Iglesia na siyang pinaka-ina po, ng ating pananampalataya,
o pundasyon ng ating spiritual na buhay, nandyan po ang pagkilala sa kadakilaan ng ating mahal na ina. Nandyan po ang mga pagkilala sa mga kadakilaan ng mga martir, ng mga naging banal, upang maging inspirasyon po ng bawat isa sa atin para po natin na maharap at madala po ang mga kahirapan o ating pong malampasan ang mga kahirapan ng mga dadanasin po natin, sapagkat ang buhay Katolisismo ay isang uri ng buhay na relihiyon. Pag sinabi pong relihiyon, ito po isang pagbibigkis tungo sa pagbabalik loob sa Diyos. At yan po ang buhay na atin pong pinipilit po natin na maipahayag sa tao, sa bawat isa po sa atin, na ang ating pong pananampalatayang ito, base sa kasaysayan, ang siyang tunay na simbahang itinatag ni Kristo. At kung paano po yan itatatag, ano po, sapagkat ang simbahan, hindi naman po yung sinasabing semento, yero, hindi po yun ang simbahan ng Diyos, ano po. Ano bang nakasulat doon? Ang tao ang siyang buhay na templo ng Diyos. So paano po natin ngayong mailalagay sa ating mga sarili ang pagiging tunay na templo ng Diyos sa atin, ano po? Kanina binanggit po ni Brother Rico, ano po, yung kailangan binyagan ka, ano po? Binyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sapagkat yun po yung pinagbilin ng ating Panginoon, na binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabi nga, may nagsasabi nga, may isa akong nakausap na hindi natin kabilang sa ating pananampalataya. Sabi niya, di ba Brad, wala nang ibang kikilalaning pangalan sa itaas ng mga sa babaw ng lupa, hindi ang pangalan Jesus lamang. Kaya dapat ang binyag daw sa pangalan ni Jesus. Sabi ko, hindi, pagsunod lang tayo. Kasi ang sabi, binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun ang sabi ni Jesus. Yun ang utos Yun ang utos. Lumagay lang tayo sa pagsunod. So pagkat ang sabi nga, sa katangiang pagsunod, makakamit ang kalangitan. Opo. So, balik po tayo rito sa ating pong pagpapalalim ng ating pag-aaral tungkol po sa salitang simbahan o iglesia ng Panginoon. Sabi nga, tatlo po yan, ano po? Merong Triumphant Church, Militant Church, at Suffering Church. Ano ba unahin natin? Brother Rico, sa Triumphant Church. Ito spiritualidad, ano po? Spiritualidad na po tayo ng ating pong pag-unawa dito sa bahaging ito ng simbahan na hindi po gawa sa semento at yero, ano po? Structural church. Opo, hindi. Ngayon, tinatawag natin na Mystery of the Holy Trinity. Ang hiwaga na tatlong persona sa isang Diyos. Sila nga yung Ama, Anak at Espiritu Santo na magmula sa wala ay nagpakilala, kasangkapan ang unang tao sa unang paraiso, ninunong Adan at Eva. Ngayon, malinaw naman sa kasaysayan na ang tao ay may kaluluwa na binubuo ng isip, puso, kalooban na siyang kalarawan at kawangis ng Diyos nung bihisa na siya ng katawan sa second page of the Bible in regards to creation. Ngayon, gaano kahiwaga at kahalaga yung kaluluwa niya. Yayamang sabi, triumphant kingdom of God, triumphancy, sigurado, aprobado. Yung kawangis niya, isa ring pareho niya, di kumukupas, di lumilipas, di namamatay. Yan nga yung kaluluwa itself na binubuo ng isip, puso, kalooban. Isip na may kapangyarihan nung hindi pa sumusuway ang unang tao. Puso na nagsasalita, may saltang lumalabas sa bibig ng tao. At kaloobang supposed to be may kabanalan, hindi pa na perfect doon, no? Ngayon, in connection with the triumphant kingdom of God, triumphancy, ito kasing kaluluwa, ito yung tinatawag na militant church Ito yung simbahang nakikibaka. Kung meron tayong simbahang nagdurusa, which is the structural or literal church, na tinatahan natin mga butihin, dakilang mga pari na nagtsatsaga, naglilingkod sa ngalan ng kaligtasan ng Santa Iglesia Katolika, Kristiyano, no? Meron pang mas mataas na uri ng iglesia. Ano ba ang uri ng iglesia talaga? Agaw-agaw ng tao yan, kaya dumami yung iglesia Pero sa totoo lang, ang meaning ng iglesia, tatagalugin mo yan,
tahanan ng Diyos, kaharian ng Diyos, bahay ng Diyos, templo ng Diyos. Sabihin, kung Diyos ang nag-ahari dyan, uugma doon sa ibang panig ng gospel. Kasi sa isang panig ng gospel, may ganitong eksena eh. Nagtanong yung isang tao, sabi niya, Guro, kailan ba dating sa amin yung kaharian ng langit? Bigyan na magkwento mo sa akin. Sumagot ang Kristo, ang Panginoon. Kapag naglalaglagan ng mga daon ng puno ng igo, sabi niya, tantuin niya, lalapit ang tagaraw. Talinaga din pinakibad niya doon. Sinagot niya doon. Yan. So, balit sabi niya, hindi doon, hindi dito. Sapagkat ang kaharian ng langit ay nasa sayo. Tinuro niya yung tao na nagtanong, yung kaharian ng langit nasa sa kanya raw. Ibig sabihin, obviously, divinely, yung kaluluwa ng tao na tanong sa kanya na binubuo ng isipos kalooban. Ang siyang tunay na tahanan ng Diyos. Kinakailangan nga lamang talagang panaugan siya na tinatawag na daan, katotohanan buhay. Kaya sabi dun sa Ebanghelyo, tunay nga, Simon, na hindi yung laman at dugo mo. Ang siya nagpasalta siya kundi amang nasa langit. Ibig sabihin, mga mystical yan, mystical yung mga symbol na yun. Dugo, nabanggit na ng kapatid natin na si Brother Ronnie kayo na mga nabinyagan sa dugo yung mga apostol, nagsimula kay Jesus Christ. Laman, larawan ng pagkain, pinapay, nagubuhat sa ama, yung mga karnungan, no? Pero, ang tanong bakit hindi sinama yung buto? Bakit laman at dugo lang? Siguro ngayon pa lang yung panahon ng tipan ng buto o ng Espiritu Santo, yung umahawak sa laman at dugo. Kasi ang ama at ang anak iisa, sa kaluluwa na meron tinatawag na banal na kalooban sa tulong ng Espiritu Santo na nagpo-forhold sa three divine person in one God para makapag simula at sumulong ang kaluluwa na kaharian ng langit patungo sa Diyos. So sa tinalakay po ng ating kapatid na si Brother Rico, binabanggit po niya yung mga simbahang yan na maring maipakilala natin sa pakahulugang espiritual na simbahan. Ano po. Sa ating pong individual na kalalagayan nga po sa pangkaluluwang buhay natin, talagay po natin yung mga triumphant charts, yung mga simbahang, mga kaluluwang nagtagumpay, yung mga apostol, ano po, sila po nandun sa kaharian ng langit. At itong militant charts na patuloy na nakikibaka naman, tayo po, ito, maharap sa hamon ng buhay sa iba't ibang mga pagsubok, ano po. At yung mga suffering charts, yung mga simbahang binyagan po, sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo na patuloy pa pong nagdurusa sa purgatorio, ano po. Yan po ay ating idinadalangin at yan po ang isa sa mga pakikibaka na ating ginagawa sa buhay na ito bilang mga naghahangad po ng pagtataguyod ng ating pananampalatayang Santa Iglesia Apostolica Romana. Napakaganda po ng ating talakayan at napakahaba pa po nito sana kung ating po, kaya lang po kinakapos na po tayo ng oras, ano po. So sana po sa maikli pong oras na yan, kahit paano po mga minamahal naming taga-subaybay, kami po ay umaasa na amin po nabigyan ng alab ang inyo pong pananampalataya sa ating pong pananampalatayang Santa Iglesia Apostolica Romana o Kristiyano-Katolikong pananampalataya. At kami po ay ito po mga bahaging ito amin pa pong dudugtungan sa mga iba't iba sa mga susunod pa po nating mga magiging paksa. Pansamantala po ay nagpapasalamat po kami sa inyo pong pagsubaybay sa aming programa sa gabing ito. Inaanyayahan po namin lahat ng mga sumusubaybay ng programang Mistisismo at ng Radyo Maria na bisitahin po ang aming Facebook page na Mistisismo. Naroon po lahat ng aming mga talakayan kung gusto nyo pong i-recap ang mga ito para po makasubaybay po kayo sa mga hindi nyo po napakinggang mga talakayan namin. So, Facebook page po, pinamagatang Mistisismo po. Maraming salamat po. Papasalamat din po kami sa lahat ng mga tumutulong po sa Radyo Maria Philippines sa financial na bagay o na pagtulong at sa spiritual na pagtulong po. At ngayon din po sa pamunuan ng Radyo Maria Philippines dito po sa Tarlac. Maraming pong salamat sa inyong lahat sa patuloy po ninyong pagtulong sa amin upang maipahayag po natin ang ating pananampalatayang Katoliko o Kristiyano-Katoliko. At sa mga technical staff po, maraming pong salamat sa inyo pong paggabay sa amin. Muli po, ito po ang Mistisismo, ang buhay makadiyos na pansamantala pong nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pakikinig.
dito po sa himpilan ng ating mahal na inang Radio Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ang kapayapaan. At sumayin niyo rin